Wala na talagang nakapigil at hindi na kayang pigilan ang Kongreso sa impeachment process na kailang ginawa at ginagawa dito sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Ang isa ho sa pagpapatunay, ang pinakahuli dito ay ito pong pagbasura, okay, sa Quezon City. Yung inireklamo ni Atty. Carpio, asawa ni Vice President, na ipatigil ang proseso ng impeachment, ibinasura po ng Quezon City. Walang nangyari. Okay? Isa lang ito. Pakinggan nyo itong abogado ng mga complainant na nagreklamo ng impeachment laban sa Vice President. Hindi na siya nabahala o hindi na daw siya nagulat sa naging desisyon ng Quezon City Court. Nakagulat yung pagbasura ng RTC Branch 8. By the way, Atty. Amado Birgel Ligutan. Ito po, si Atty. Ligutan ito nagsasalita. D1 ng Quezon City sa naging petition for prohibition tsaka preliminary injunction ni Attorney Mans Carpio. Basically, sinasabi ng korte doon na wala namang nilabag yung Committee on Justice. Walang nilabag when it issued yung mga sampina as regards yung income tsaka SALN ng Vice President na kung saan maapektuhan yung mabubusisi, so to speak, yung income, assets, liabilities ng husband niya. So basically, yun yung point, no, na walang nilabag na batas, yung Committee on Justice ng House, so walang basihan yung naging petition for prohibition or mandamus ng kampo ni Atty. Carpio. Yes. This portable juicer is incredibly cost-effective. Pagpapatunayan si attorney, isa yan sa mga abogado ng complainant. Pagpapatunay lang po dun sa issue na walang nakapigil, walang pumigil na korte. Kasi yung pagpapail ng kaso ni Atty. Carpio, asawa ni Sara Duterte, para harangan at yung issue tungkol doon sa paglalabas ng bank transaction. Ayun ang pinigilan. Hindi po binasura ng Quezon City Regional Trial Court. Maliban dyan, meron pa rin, kung di akong kakamali, 4 yan na mga petisyon sa iba-ibang korte hanggang sa Korte Suprema para harangin ang Kongreso. Wala pong nangyari. Walang temporary restraining order o TRO nilabas ang korte sa Supreme Court. Wala rin hong desisyong nakialam ang korte kasi ganito nga yan. Ang proseso ng impeachment ay exclusive sa Kongreso bago dalhin sa Senado. Wala nang iba. Pag-impeachment. Paano makikialam ang korte? Yung co-equal, yung tinatawag na separation of power. Kahit ang Malacanang, hindi kayang ipatigil ang impeachment kasi trabaho ng Kongreso yun. Kahit korte, hindi rin pinatigil basta nasa tamang proseso. So yun po yung magandang balita. Umiiral ang proseso. Ibinibigay ang pagkakataon pero ayaw humarap ng pangalawang Pangulo. Ang ginawa niya sa halip na humarap sa hearing ng Justice Committee, puro korte ang pinuntahan ng kanyang mga abogado, volunteer man o hindi. Pati yung asawa napunta ng korte, lahat binasura. Walang nangyari. So ang ibig sabihin yan, proceed. Ibig sabihin yan, tuloy-tuloy ang impeachment process. Ayun. So malinaw na yan. Okay? Dahil walang pumigil, ibig sabihin na aayon sa kapangyarihan ng Kongreso, naaayon sa batas ang kailang ginawa. Kaya walang pumigil na lower at saka higher court. Yan ang totoo. Hindi yan fake news. Pag sinabi naman ng fake news, hindi kayo nakakaintindi. Yung magsasabing fake news, magsasabing bias, hindi kayo nakakaintindi. Kasi yun lang naman yung argumento. Fake news, bias, bayaran, pagmumura, pagbabanta. Wala yan, 2.5 na yan. Hindi na mabenta yan. Kayo na rin ang sumira sa inyong kredibilidad. Okay? So yung korte ay nag-decide na hindi sila nakikialam, nakita nila legal, so anong gagawin natin? Di ating subaybayan ang proseso sa Kongreso papunta ng Senado, ang impeachment sa issue ng betrayal of public trust, graft and corruption sa pangalawang Pangulo at sa Office of the Vice President at Department of Education na kanyang pinanggalingan. Ayun, okay? So, magandang balita ito sa nakakaintindi dahil ang korte ay hindi nakialam at ang Kongreso ay nasa tamang proseso.
Yun po yun. Okay? At siyempre, yun naman pong magagalit o hindi tatanggapin ng ganyang paliwanag at balita, alam na natin kung sino sila. Huwag na kayong paapekto dun. Hayaan na lang natin. Maligaya sila sa kailang ginagawang baluktot. Eh di bahala sila. Tayo maninindigan. Hindi natin kayang pangunahan at hindi ko pangunahan. Hindi ko obligasyong pangunahan ang desisyon ng Korte, ang desisyon ng Kongreso at Senado. Ating aabangan. Kaya nga atin ibinabalita. Dahil yun ho ang nangyari. Walang nangyari sa reklamo ni Atty. Carpio laban sa Justice Committee. Kaya magtutuloy-tuloy yan. Tulad ng sinabi ko, sa Monday na ang botohan. Ilang tulog na lang. Di ba? Okay? Yun po yun. At pagdating sa Senado, ibang level yan. Ibang level ng usapan, atin ding aabangan. At hindi rin makikialam ang mga korte dyan pag nasa Senado na. Dahil exclusive naman sa mga senador, sa Senado, Philippine Senate, ang trial and decide. Alamin ang mga ebidensya, meron ba o wala, tapos mag-decide. Trabaho naman ng Kongreso bilang team prosecutor, panindigan nila ang kanilang ebidensya na ihaharap mula sa mga testigo at complainant at bibigyan naman ng mga senator judges ng impeachment trial ng pagkakataon ang pangalawang pangulo at kanyang abogado kung paano idepensa ang kaso. Yun po yun mangyayari. Yun ang proseso. Hindi yan pwedeng ipatigil ng Supreme Court. Hindi yan pwedeng pigilan ng kahit sino pag nasa Senado na. Basta sumunod lang sa proseso. At yun naman ang gagawin. Forthwith, pag dumating daw sa kanila, kanilang action ng kaagad, tapos yung actual trial, i-schedule yan. Hindi naman kasi kaagad-agad trial, hindi po, may mga proseso pa yan. Iimbitahan pa ang lahat ng sektor, lahat ng panig, maglalagay pa ng mga opisina, mag-aayos pa ng mga damit na susuotin bilang mga senador judge. So, hindi ho, pag ang impeachment or yung article of impeachment kinabukasan trial na hindi. Aasikasuhin lang. Pero yung actual trial, mayroong schedule na ilalagay yan. Pwedeng sa last week ng May o kaya ay sa June. Yan po yan. Hindi, pagka na-transfer na yung article of impeachment, ay atin namang pakikiramdaman kung kailan ang actual na trial. Pero aaksyon ang Senado dyan. Hindi pwedeng hindi. May balita nga na pipigilan daw ng mga pro-Duterte senador na mag-convene ng impeachment court. Naku, mali yun. Kasi malinaw sa saligang batas na pag na-transfer ang article of impeachment, mag-trial sila. Pero bago mag-trial, ay kanilang ikukumbin muna ang impeachment court. Ay yun ang balak pigilan ng mga pro-Duterte. Ibang klase yan. Abangan, susubaybayan. Please like and share.